Samantala lumabas sa impeachment trial ngayong araw na tinangka ng kampo ni Vice President Sara Duterte na humingi ng mas magaang audit actions o exemption sa Commission on Audit sa pag-audit ng kanyang confidential funds. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Pinatunayan ng testigo na si former COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil na walang exemption sa pag-liquidate ng confidential funds ang isang opisyal o ahensya ng gobyerno kahit pa ang vice-presidente. Ang grant ba ng confidential funds ng isang presidente to a vice president, this president in particular, to the vice president, does it exempt the vice president for accounting for the use of that confidential funds under your joint circular? No po. Okay. So kailangan pa rin, sinasabi mo, na compliant, mag-comply. Yes, opo, kailangan Hindi pa rin. lang ang Office of the President. Kung binigyan rin ng grant ang Department Secretary of Education, kailangan rin. Yes, ma'am. Bakit? Ano ba ang nature ng pondo na yan? Pera ba yan ng Presidente? Since ang confidential fund po ay public fund, so kailangan pong ma-properly account. So kailangan nilang i-liquidate properly and completely yung kanilang cash advances from the confidential fund. Bagamat hindi direktang humihingi na exemption para sa liquidation si Vice President Sara Duterte, sinubukan umanong hilingi ng Office of the Vice President at DepEd na mas magaan na audit actions ang ipataw sa kanilang confidential funds. Humiling ang ahensya na maglabas na lang na audit query sa halip na audit observation memorandum. Ni minsan ba humingi ang exemption sa inyo ang Vice Presidente sa audit ng kanyang confidential funds? Actually, nag-request po na kung pwedeng audit query na lang Opo. yung i-issue instead of Opo. AOM. So But hindi parang po exception exemption. po yun dun sa provision ng Joint Circular na AOM yung i-issue. Paliwanag ni Wamil, walang ganitong audit action sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 na nagtatakda ng mga alituntunin sa paggamit at pag-audit ng confidential funds. Dahil dito, hindi pinagbigyan ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office ang hiling ng OVP at DepEd na maglabas pa rin ng AOM matapos makakita ng mga pagkukulang sa mga isinumiting dokumento. Kinumpara naman ni House Trial Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa fertilizer scam at PDAF scam ang issue ng paggasta ng confidential funds sa OVP at DepEd. Yung po binabanggit ni Attorney Kapunan na scam, yung pa rin ho yung pagtingin ho namin, na ilantad ngayong araw po na ito, yung pong pagiging scam, iskandalo, nito pong confidential funds misuse, na this is akin to the fertilizer fund scam. But more importantly, we can say today na ito po ay katulad ng Napoles PDAF scam. Sa Napoles scam, mga kaibigan, na pinag-usapan po natin doon, ghost NGOs, ghost beneficiaries, malalaking pera na hindi ho natin nalaman kung saan po napunta. Ganon po din yung nangyari po dito. Malalaking encashments ng pera, 125 million pesos. Pagkakakilala ho natin kay Mary Grace Piatos, Nova Santos, Milky Sikuya, hanggang sa araw na ito, hindi po liquidated ng maayos yung pong paggamit nito pong mga pondong ito. Nauna nang sinabi ni Wamil na may mga gastusin ng OVP at DepEd na walang sapat na dokumento, kabilang ang mga bayad sa rewards, medical at food aid, at mga paggastang hindi umano pinapayagan sa ilalim ng mga panuntunan ng confidential funds. Samantala, napagdesisyonan ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na isagawa na lamang bukas sa interjection ng Senator Judges. Vel Custodio, para sa Bayan. School for Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camil,